My name is Angelo Aribe. I'm a civil engineer in profession. Nagsimula ako when I was 24 years old as a subcontractor and then full-time in 4 years ago. So 4 years na yung company. The name of the company is RLM Construction Services. Honestly, sir, I follow you since 2019. Yes, konti pa lang yung followers mo nun, pero nakikita ko na yung, I think, magpo-progress to. So, and then, nung time na in-establish mo yung Mr. Contractor, and then ayun na, nakikita ko na yung mga progress sa construction mo, and then yun nga, pinalo kita. Kaya ako napunta dito kasi very limited pa yung knowledge ko eh. Kasi nga, as sinabi ko yesterday, nagkukwentuhan tayo, I have a trust issue with my colleagues. Nung nagtotalk si Sir AJ, doon ko na-realize na, ay teka, may mali sa sistema ko. So akala ko, tama na yung sistema ko na ginagawa sa company. I have a foreman sa site, different projects, 5 projects, different foremans. So akala ko okay na yun eh. So may comfort zone pa pala ako. Na nandun pa pala ako sa comfort zone ko na, ay, mali pala yung ginagawa ko ngayon. So dun nag-start yesterday. So, very thankful ako sa Philippine Aces, this bootcamp na nabigyan nyo kami ng mentors. You are our coaches, mentors. Sana, hopefully, in the years to come o in the months, meron pa ulit mga ganitong activities. Kasi sabi nyo nga rin is construction, napakalaki ng construction. Hindi tayo mauubusan ng projects. So hopefully, sir, nagpapasalamat ako kasi we have this bootcamp. So natuto kami. Yun. So sana in the next year, mas marami pa mga aspiring startup contractor na matulungan kayo. Sabi nyo nga, you have the passion. Kaya in-start nyo to. So again, I'm very thankful na I attended this bootcamp. Yung sinabi ni Engineer AJ na yung micromanage, hindi mo naman kailangan i-micromanage eh. You put the company and then meron naman dyan eh. Meron naman yung mga tao dyan naman eh. So para sa akin, yung natutunan ko mostly sa inyo, lalo na kay Coach AJ, yung pagiging isang entrepreneur. Yun yung parang parang lumabas yung comfort zone ko kahapon eh. So ay tama si Coach AJ. Kasi yun yung sarado yung utak ko eh. Sarado, very sarado talaga. And then he talk, ayun. Na-unleash ka, no? Yes, honestly, na-unleash yung kumbaga na-unleash lahat yung potential ko na ay ganito pala dapat. Hindi yung sige, may sistema ka sa sarili mo, pero hindi pala dapat sa sarili mo. Sistema mo when you expand the company. So, ako sir, very thankful. Yung mga struggles mo dun sa libro na sinulat mo, yun yung parang sa amin as a reader, parang, ay teka, naranasan pala to ni Engineer Clark. So ako, parang naranasan ko rin to, hindi ako nag-iisa. So may kasama pala ako on that journey, kahit na magkaiba tayo ng process. Architect Eliza. I have 5 years of work experience. So right now, I'm employed in SM. I joined this camp to learn more about the construction business for personal growth, to know more about the system that I can apply my work. Kung may takeaways, isa yung paghiwalay ng technical sa profession mo, diba? So, ako kasi sakit ko yun na gusto ko yung hands-on. Kasi trust ko pag ako yung humahawak na in-depth ganyan. Pero ayun nga, sabi kahapon na i-delegate mo na yan. Iba yung responsibility mo as yung owner ng company. Sobrang malaking help nito, especially kasi nga yun nga sabi kahapon. Hindi naman to tinuturo sa school. Ang tinuturo doon paano engineer, architect, pero yung business side, hindi yan usually tinuturo sa school. So maganda to na foundation sa mga aspiring startup contractor. Every time na may ganitong opportunities, take advantage of it kasi sobrang yun, ang daming keynote speakers, marami silang ma-share na knowledge.
I'm Engineer Fernando Principe Jr., civil engineer by profession. I live in Quezon City. I'm a licensed civil engineer, I'm a licensed master plumber, and I've been in the construction industry for almost 12 years, and currently I'm doing my own company. Actually, I started having my own company since 2016, but I started with partners. So we are three. One is my colleague from my previous work, and then the other one is my friend in college. So we formed a partnership during 2016, and it lasted, I think, before the pandemic started. Recently, actually, I've been into trainings, doing seminars. So actually, ang background ko is I work with one of the biggest construction company in the Philippines. So it's a quadruple A company, and I learned so much there. I'm exposed so much in the construction. I had this confidence na I can do this thing, I can do this thing. Parang yan. So yun din yung naging deciding factor ko to form my own corporation or company, construction company. But doing the business, iba siya, mas broad, sobrang lawak, sobrang ang daming nakakaapekto kung paano mo mas stabilize yung organization. I commend the organizer, especially Mr. Contractor, kasi wala bihira yung MSME organization, o halos wala yata. I think this is the first one I know ACES, kasi yung brief pa lang yung topic, pero maganda magkaroon siya ng comprehensive discussions or trainings, kasi malaking bagay siya para sa MSMEs. Kasi hindi yun yung mga hindi mo natututunan ng technical words, na makukuha mo lang siya through people around you na ginagawa na yung bagay na yan. In-encourage ko kayo to join the organization. Hindi mo to makukuha o hindi ka, bihira siyang i-offer sa'yo na matutunan mo siya, kasi mostly nasa top management level lang siya sinishare. So as startup, malaking bagay siya, kasi kahit, kumbaga parang na-open up ka na agad doon sa kung ano yung mundo ng business ng construction. Madali mag-construction pero mahirap siya i-sustain. So maganda na meron ganitong program, may ganitong organization. Merong mga tao behind this na nagkakaroon ng initiative para makagrasp agad tayo doon sa kung ano yung demand ng industry at kung ano yung kailangan natin i-put up para makalaro tayo doon sa industry. Hi, I'm Jan May Carino. I'm a civil engineer by profession. I'm Osiris Delin, civil engineer by profession. Sa ngayon, nasa ako? So ako yung umiikot sa site. So parang operations po ako. Si Ma'am po? Minomonitor ko po yung purchasing tsaka finance. Chief of Finance. Tama. Babae kasi magaling sa finance. Opo. Yung experience namin is very immersive. So marami kaming natutunan. And then sa tingin namin, pwede namin i-apply sa ginagawa naming company ngayon. And then, maganda kasi like-minded yung mga nag-attend. So, hindi lagi na meron kang nakakausap na nasa parehas na industry. So, ang dami namin natutunan, lalo na dun sa Q&A part. Then, yung networking na rin. Firstly is yung, in terms of leadership po, we feel motivated to lead the people that we have right now. Tapos we feel motivated to build our system po. So, kasi we lack system as of now. Yung takeaway ko doon is yung importance ng leadership over management. So, yun yung isa sa tinitignan namin na kailangan namin i-improve pa. So, parang tinitignan namin, minamanage namin yung mga kasamahan namin. It's about time na punta namin doon sa leadership part, which is yung delegation na nga. It's a leap of faith na rin. So, kailangan namin i-adjust din yung. So kahapon na-discuss rin yung regarding dun sa margins. So kailangan namin i-adjust yung margins namin to compensate yung na makapag-hire kami ng bagong employees, and then at the same time, mai-correct lahat ng papers, the legalities. Sa mga susunod po na mga events like this po, yung mga bootcamps, worth it po. Actually, bitin pa na mag-attend ng ganito. Marami pong learnings, and then maraming network, maraming tao makikilala. Sobrang sulit po. Learning po, talaga pong ma-overwhelm kayo for the first day, pero we'll feel motivated afterwards. So excited kaming basahin yung book dahil it's mainly focused on the construction industry. So parang isa ito sa first na books na nakita namin dito sa Philippines. So very thankful kami sa initiative ni
ni Engineer Clark na may ganitong book, at least meron kaming guide kung paano namin i-grow yung business. Hi, I am Junray Abrigana. I came all the way from Butuan City, Mindanao. Then I've been doing construction business for more than 3 years na. Personally, bakit ako talaga nag-pursue na magkaroon ng pickup license? Kasi nga, first and foremost, hindi po ako engineer, hindi po ako architect. So, IT po yung natapos ko. Life is a challenge for me ever since I was young. Siguro kung ngayon na nakikita ko na yung standard ng construction industry, I belong pala on child labor dati. Kasi actually nagko-construction ako, I'm doing labor works for as helper, nagmamasa ako ng 14, 15, 16 ako, high school ako. So, mga second year high school ako, nagtatrabaho ako after ng class at saka bago pumasok ng class, sometimes absent kasi nag-helper ako sa construction. So I know how it feels to be a part of the construction industry, pero ikaw yung underdog. Ikaw yung nasa pinaka, kung sa hierarchy ng construction, kami yung nasa pinakamababa. 2 years ago, I saw your page, Mr. Contractor. As I remember, I think mga 6,000 plus pa yung followers mo nun. So pinalo ko lang, and then as the days goes by, nagla-like ako sa mga post mo hanggang nung nakita ko na ay, yung advocacy pala ni Mr. Contractor is meron pala siyang passion na hilain pataas yung mga nagsisimula pa lang, katulad ko. So I really can relate onto your advocacy. So that's why nandito ako, na even though I came from Mindanao, pumunta talaga ako, malayo, yes, malayo, pero seryoso ako sa dream ko na mapa-expand, mapalago yung business ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi damay na pati yung mga workers ko. Kasi I really believe that I must fight for this. Even though may mga challenges, pero kailangan ko itong ilaban, kasi ilaban hindi ko lang sa sarili to. Every worker that is under my payroll represents a family. Hindi ako pwedeng mag-stagnant o hindi ako pwedeng hindi lumago, hindi umunlad. Kasi laban namin to. Kung meron mang tulad ko dati na 3 years ago, starting a construction business without even having a single permit, even DTI, wala. Really owe it first to God for the wisdom na makonect ako kay Mr. Contractor. And then ngayon na nandito na sa Mr. Contractor, I'm giving him the credits. Kasi if without the advocacy, walang information drive regarding sa pickup na batas, wala yung firm ko ngayon, at saka wala akong patutunguhan din. Bali, parang isa din ako sa mga fly-by-night. Siguro ngayon, kung ano yung mga upcoming events, I'm telling you, it's really worth it. Though gagastos ka ng pera, gagastos ka ng resources, especially yung pinakamahal natin na resources, which is time, pero it's really worth it because I believe kasi the more you learn, the more we will earn. And this is construction business. Yung barya-barya dito na project, yung maliitan dito na project, malaki na din. Malaking tulong na din sa atin. I'm Vincent Paul de la Cruz sa Abida Village, Series Nubali. Bali magto 2 years na akong nangongontrata. Ano lang siya, by chance dahil nung pandemic, natanggal ako sa trabaho. Tapos, syempre, kailangan kumita. Anong trabaho, sir? Cook ako sa Goldilocks Tapos, una kong racket noon, nag-rider ako, delivery. Tapos, syempre, kulang. May na-meet akong grupo ng workers. Kasi sa village namin, hindi nakakapasok yung workers pag wala silang contractor sa loob ng village. Doon ako nag-start na nakausap ko sila, sir, baka pwede mo kaming tulungan. Kasi nga, walang work Tapos yun, nag-try ako na maghanap ng mga pwedeng kontratahin. Ano lang, through pakikipag-usap dun sa foreman kung paano nga yung gawin yung business ng pangontrata. Tapos YouTube. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na dahil din sa mga friends, nabansagan ako dun sa village namin, Gutter King. Gutter King. Kasi yun yung Specialization mo. Una naming madalas na ginagawa. Kasi di ba bago pandemic, pumutok yung taal. Oo. Kaya maraming na-ashfall. Kaya mostly ng gutter bulok. Ngayon, nagsimula na makatanggap na, kasi yung mga ano lang 50,000, tapos hanggang sa naka
tanggap ako ng 2 bahay na magkatabi na mag-extend kitchen tsaka room na worth 1.5. Tapos million na, sabi ko, parang seryoso na to. Ngayon, naghanap ako na paano magiging, kasi technical talaga yung ano. Yes. Nung kontrata na ako, lagi na kita talagang pinapanood. Tapos yun nga, yung mga kailangan gawin. Pero dahil nga, sunod-sunod din yung kontrata eh. Tapos 1-man team nga eh, ako lahat eh. Hindi ko rin masikaso. Tsaka yung bagay, kailangan talaga ng mentor na ano. Bagay, nung dumating yung bootcamp, tagal kong ano kasi syempre mabigat eh. Yung may ano eh. Pero million yung project mo. Yun nga, mayroon ano, sabi ko sige, bibigyan ko na ng time. Tsaka, bagay, dream big na eh. Parang kailangan na natin ng mas seryoso. Umaapo yung learnings eh. Kaya sana merong follow-up. Yun nga yung iniisip ko na eh. Kung ano pa yung next. Yun nga, masarap na ano eh, na yun nga sinasabi mo na kanina na pag binalikan mo yung mga dati mong kaibigan, pwede palang mag-grow ng ano na kaya naman. Nasa sayo lang talaga. Huwag mong isipin expenses yung ano yung mga trainings, yung mga actually ano siya investment para dun sa mas malaking ano future, yung pag-innovate mo sa sarili mo para mas maging malawak yung lumaki yung business kung anong meron na tayo.